On natin. Ayan. Off. Okay mga kadayway, so welcome back naman sa aking panibagong video tutorial. Bali ngayon gagawa tayo ng solar portable bulb. Ito yung mga gamit natin kadayway na nakikita nyo, yung gagamitin natin sa pagbuo. Ayan, so isa-isa natin sa inyo. Halimbawa na gusto nyo ring gumawa, ay alam niyo kung ano yung mga parts na dapat ninyong bibilin. So meron tayo ditong solar panel. Itong solar panel natin ay 3 watts lang siya, tapos yung output niya ay 6 volts. Meron na siyang cord. Bali, sasaksak mo lang siya. Ito yung kanyang cord. 5 meters yung haba ng kanyang cord. At meron siyang USB output. At ang kanyang mga kasama dito, ito mga kadayway yung kasama dyan. Yung ginagamit natin pang charge ngayon. Ayan, 5 charging pin. 3.5mm hanggang sa Type-C. So ginagamit muna natin pang charge dito sa ating battery. Ang sunod naman, itong ating DC bulb. Itong DC bulb natin ay 5 volts lang. Ito yung module natin, kasama dito ay remote. Itong module natin ay pang 4.2 volts lang ito mga kadayway. Kaya yung ating bulb ay 5 volts lang din. Yung sunod natin ay yung kanyang charging port para dito sa solar mga kadayway kapag nag-charge. Tapos, syempre yung ating box na lagayan ng ating battery at saka yung receptacle natin. Yung size ng ating box ay 100 by 100 by 70. Tapos itong ating receptacle. Tapos meron tayong switch. Ang kailangan nating switch ng mga kadayway. Push button switch po ito. Siyempre, kailangan natin yung mga wires natin para sa mga connection. Yan yung ating battery. Ito po yung gagamitin nating battery. China-charge pa natin. So, ang una natin gagawin mga kadayway ay asimbulin muna natin ito. So, wag niyong skip yung video mga kadayway at ituro ko sa inyo ng step by step kung paano asimbulin at kung paano yung connection dito sa ating module. Yan, so bali ilagay mo natin yung ating charging port dito mga kadayway. Ayan, so ipita na lang natin mamaya. Ang sunod naman yung switch sa takip niya. At tapos lagyan nyo lang siya ng glue. Then ang sunod natin dito sa ating module. Pagkatapos nating idikit, so maghihinang na tayo dito sa ating module mga ka-DIY. Lahat ng may mga bilog na yan ay hinangan natin. Mga connection yan mamaya. Ayan, so dito na tayo ngayon sa ating connection mga ka-DIY. Itong switch na to ay dito nakalagay. Ayan, so kung nakikita niyo yan, dito natin ilalagay yan. Itong LED na to, positive nang papunta rito sa ating receptacle. At yung negative niya naman ay nandito sa kabila. Yung wire natin na negative ay kulay puti na lang. Tapos, itong wire na to ay ilalabas natin dyan sa butas. Ito ay papuntang receptacle natin mga kadayway. Dito na yan. So, kakabit natin mamaya. Ang sunod naman natin, maglagay lang muna tayo ng abang para sa ating battery. Dito. Yung battery negative at solar positive ay magkasama lang yan. Positive ng solar ay papunta rito sa charging port natin. Tapos yung negative niya, dito rin yan. Solar negative saka positive dito papunta. So nakalagay dito S negative saka S positive. Connect muna natin yung negative nating solar. Tapos yung positive ng solar natin. So yung negative, positive, diretso na to sa charging port niya. So ikabit muna natin yung ating receptacle mga ka-DIY. Yung kulay gold sa loob, yan yung positive natin. At yung negative ay ito sa gilid. Ito yung negative, ito yung positive. Ayan. Tapos screw na lang natin dito sa taas. Okay, so nakabit na natin. Yung sunod natin dito ay dito na sa charging. So kukonek na natin yan.
Okay. So, yung isa na lang yung pinakahihintay natin mga ka-DIY, yung kanyang battery. So, tanggalin natin para ma-symbol natin yung battery. Ito, ready na ito. Pakabitan na lang. Ayan. So, simbolin muna natin yung battery. Parallel lang yung connection ng ating battery. So, kapag halimbawa wala kayong spot weld, so pwede man kayo maghinang mga ka-DIY. Hinangin nyo na lang. Yan, so ready na. Sa paghinang para mas mabilis, mayroon kayong flux mga ka-DIY para mas maganda yung kapit ng lead natin. Yun yung positive. Dito sa kabila naman ay negative. Ayan, so ganyan lang siya. Tapos para iwas short circuit, kailangan lagyan natin ng tape ng magkabila ang dulo. Okay, so natapos na natin dito sa ating box. Yung ating battery tapos na rin. Dikit na lang natin. Tapos, yung connection dito sa battery ay dito lang siya mga ka-DIY. Oh. Ito lang. Yung kanina, ayan. Ito yung negative, ito yung positive. So, dyan na natin connect. Saka pwede na magamit yan. So, check natin. Hindi pa ito nakaglue yung ating battery. So, ngayon, testing natin yung bulb. Switch natin. Tapos, gamitin na natin yung remote dyan. On natin. Ayan. Off. Tapos, meron oras yan kung ilang oras gusto mo. 3 hours, 5 hours, at 8 hours. Ayan. Tapos, meron din siyang dimmer. Ito, plus sa minus dito. Ayan. Hinaan natin. Ayan, ito yung pinakamahina niya. Palakasan natin. Ayan. Halimbawa, naka-charge siya ngayon sa solar. Off mo natin, napaka-silaw. Yung charging dito sa gilid. Ayan. Try natin i-on. Yung solar natin kapag nakadetect to ng liwanag, magcha-charge siya, automatic na mag-o-off yung ating ilaw. Kapag gabi, may ilaw siya. Kapag halimbawa na makakita naman ng liwanag yung solar natin, ay mamamatay yung ilaw natin. Ayan. So, ganyan po yung purpose niya. Pero kung gusto mo na naka-steady lang siya, pailawin mo, pwede naman. Habang naka-charge, ganyan, on mo lang yung remote. Automatic na ilaw yan kahit nag-charge siya. Habang ginagamit mo ay nag-charge, so pwede. Yan yung kagandahan ng ating solar portable bulb mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY. So, ito na lang last na. At tapos na yan. So, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa video nating ito.